Nasa restrictive custody pa rin ng Philippine National Police ang pulis na nahulikam na nanakit sa kanyang ka-live-in sa Malolos, Bulacan. Muli nagkaharap ang pulis at ang biktima. Abot-abot ang paghingi ng tawad ng pulis. Yan ang unang balita ni June Veneracion. Sinampal, sinuntok at sinikmuraan. Ganyan na uwi ang pagtatalo ng babae at kanyang live-in partner na pulis sa Malolos, Bulacan. Ilang araw matapos mag-viral ang pambubugbog, muling nakaharap ng biktima sa National Police Commission o NAPOLCOM ang kinakasama. Abot-abot ang paghingi nito ng tawad. Ako po humihingi ng pasensya sa lahat ng na-open ng nangyari sa aming partner po. Ano din po sa aking ibahay, malalampasan naman natin to. Sabi ng pulis, may mga pinagdadaanan lang sila kaya niya napagbuhatan ng kamay ang ka-live-in. Marami pong iniisip, hindi ko na rin po nakilala yung sarili ko sa nangyari. Sa dami po namin problema sa negosyo at sa ibang personal pa po namin buhay. Walang imik ang biktima. Ayon sa NAPOLCOM, kahit ilang sorry pa, ay wala na rin itong epekto sa ginagawa nilang administrative proceedings na ang parusa ay posibleng dismissal from the service. Ito po ay huwag niyong tularan. Kung sino man pong pulis ang nanonood nito, huwag niyo pong tularan itong pulis na to. Ito pong taong to ay halimbawa na isang bugok na pulis. Umaapila ang NAPOLCOM kung mayroon pang ibang biktima ang pulis na lumapit din sa kanila para magreklamo. Sinasayang mo yung imahe ng pulis. Hindi ka talaga dapat magsuot ng uniforme ng pulis. Saka walang yung tao. Nasa restrictive custody pa rin ng PNP ang suspect na pulis na may kinakaharap ding reklamong kriminal. Anumang gawain na hindi po naayon sa batas ay kailangan managot. Kami po ay hindi nagpapaalala na laging rumispeto sa karapatang pantao, especially sa mga kababaihan. Ito ang unang balita. June Veneracion, GMA News.